Ano ang masasabi mo sa issue na binabato nila na ikaw daw ay disqualified na tumakbo ngayon bilang isang presidente ng PAMAS dahil hindi ka nagdirektor for the last 5 years? Kung nakita mo yung ating most recent na bylaws and constitution ng FAMAS dated 2005 na huling ni-revise napalagay ko si Santino noon ang nakaupo. Kung titingnan mo ang mga qualifications na kung sino ang pwedeng tumakbo na presidente, walang nakalagay that you should have been a member of the board for the last 5 years. Wala na ngayon yun, kaya nagtataka din ako. Meron na kailangan naging director ka, pero hindi naman sinasabi na for the last 5 years. And I have been a member of the board for so many years, and in 87, 88, naging presidente nga ako. So, wala na sa bylaw natin yun ngayon. Sabihin mo na lang sa mga hindi nalilinawan na sana humingi sila ng kopya ng ating bylaw sa FAMAS kasi yun ang makakalinaw, yun ang nandun ang sagot ng katanungan na ito. Pangalawang issue na kumakalat ngayon na gustong maliwanagan din ng mga tao ay ikaw daw noon ay humawak na isang raffle draw ng isang association, tapos tinira daw ng tinira yung iyong pamamalakad. Gusto ngayon malaman ng mga tao ano daw ang nangyari sa project na yon at wala daw silang nakita na result at wala silang nakitang pera. Kung hindi ako nagkakamali, Jonathan, you must be referring to nung NCCFA ako na Regional Vice Minister. Iyon ba ang tinatanong mo? Kasi wala naman ako natatandaan. Kasi alam mo noon, meron tayong alam mo lahat ng mga seniors may mga maliliit na staff. Pag pupunta ka doon, bibili ka ng ano. So alam mo, pag Regional Vice Minister ka, may funding ang NCCFA, pero ang funds na yun ay napupunta lahat sa National President. Walang napupunta sa Regional Vice Minister. Pero kung tutuusin mo, ang nagtatrabaho sa region ay yung Regional Vice President. Kaya, naisipan namin na magkaroon ng ganon, magpapadisco, tapos magbebenta ng ganon para magawa namin yung mga balak namin sa region. Ngayon, alam mo naman ang politika, pag nasa politiko ka, merong kakaaway kuminsan. Tapos alam mo, may mga tao tayong mga malisyoso na isusumbong daw sa Lotto Quebec. Kami naman wala namang kaming malis na plano. So, ang ginawa namin, tinigil na lang namin yun. Tapos sabi ko, lahat ng mga bumili sa inyo, ibalik ninyo. Tapos yung mga iba naman bumalik na sabi niya, contribution na namin yan. Kaya ako naman, natapos ko ang aking term na Regional Vice President ng NCCFA with a lot of pride. And those who worked with me can assure na marami kaming nagawa nung ako ay Regional Vice President ng NCCFA. Maraming nagsasabi at maraming nagpapaabot sa akin na yung plataforma ninyo ay kopya ng plataforma ng ibang team na tumatakbo at ito ay nilinis lang or pinaganda. Ano ang masasabi mo sa issue na ito na binabato na ngayon ng mga kalaban mo sa politika? Hindi ko masasabing kopya ito sapagkat ito ay binuo namin, pinag-usap-usapan at patuloy na itinaguyod ang mga adhikain na nasa sa aming goals at mission. Kung ito man po ay nahahawig sa mga ibang asosasyon, nung amin pong gawin ito at pag-usap-usapan ay wala kami tinitingnan na kopya, wala kami tinitingnan na ano paman, kundi ito ay buong puso namin pinag-isipan at siya namin ginawa at inilhad sa madla. Ang masasabi ko lang ganito, no, na-form namin ang aming group 2 days bago ng deadline. And I was there at 1:45 para isubmit ang aming application. Ngayon, right after that, kinabukasan, nag-meet ulit kami, nag-brainstorming kami, and we came up with what you can see right now sa aming mga balota. So, at that time, ang sinasabi ng mga tao, huli na kayo, matatalo na kayo, wala na. Pero ang napansin ko lang, kami ang unang nakapaglagay ng mga posters at nakapaglagay ng aming mission at plataforma sa darating na 2 taon. So, whether ninakaw nila yun o hindi, wala na ako magagawa doon. Andyan na yan. Pero ang pinaka-issue dyan ay kailangan malaman ng mga voters kung sino talaga ang team na makakapagsagawa ng kanilang ipinangako at kanilang plano. Huling issue na sinasabi at pinupukol at binabato ng mga kalaban mo sa politika ay pugi points lang daw ang pag-upo mo bilang presidente ngayon. Anong masasabi mo rito? Papugi lang daw.
dapat po nilang maintindihan na ako ay nahalal na at patuloy na nahalal ulit. Siguro naman po ay kung sasabihin nila ang kabalintunaan sa mga bagay na yan, ang pagkakahalal ko siguro naman ay pagpapatunay lang na ako ay meron silang magandang ini-expect para sa akin dahil kung wala, hindi ako ma-re-elect. Ngayon naman po, kung sila ay nagdududa pa rin, bagamat ako po ay nagpatuloy lang sa panunungkulan ng aming nahalal na Pangulo, Ginoong Claro Bermudez, kung ako po ay mahahalal ngayon, makikita nila ang mga kaibahan, makikita nila mga pagbabago, mga bagay-bagay na dapat namin gawin ay mangyayari. Ano ang masasabi mo na ang community center natin ay ginagawa daw isang tambayan at inuman? Alam mo, kasi sa administrasyon nila, katulad ng mga nadyayari yung may camera pa, kanila yon. At kung darating ang oras na ako ay papalarin, aalisin natin lahat yon. Hindi maganda yon. Hindi maganda. Nakakasira. Hindi ko papayagan ng community building natin ay magkaroon ng hindi magandang istorya o batik sa lipunan. Nakikita natin at nakikita ng mga ibang tao ngayon na ang ibang mga kalaban mo ay sinasabi at binabato nila na sila ay puppet lang or pang-picture frame at sila ay dinidiktahan. Ikaw, Kuya Mel, gaano mo kakontrolado ang iyong mga directors at sila ba ay willing at kusang loob na sumusunod sa kanilang leader? Ang isang leader, sabi nga, a good leader must be a good follower. Yan ang alam ko. Tsaka, nasa Pangulo yan kung ano ang ikagaganda at ikabubuti ng PAMAS. Wala namang masama siguro kung may makasama man akong oposisyon. Wala namang masama siguro kung akong presidente, kakausapin ko siya, nakalimutan na muna ang politika. Ang gawin natin ay maglingkod sa komunidad. Siguro naman, tao rin yan, makakaintindi siya sa gusto kong sabihin. Ang sabi ng mga kalaban mo ay wala daw kayong nagawa sa PAMAS at puro lang kayo utos at wala daw kayong natatapos na trabaho. Alam mo, kung sino man yung bumabato sa akin, ay idilat sana niya ang mata niya. Ito ang mga ebidensya. Bakod, hagdan, terrace, sliding door, canopy, at saka yung bago na floor ng ating second floor. Kung sino man yung taong yan, idilat sana ng mata niya at magsalita ng totoong nakikita niya. Kung ikaw ay manalo sa halalan na ito, ano ang una mong gawin pag upo sa ating community center bilang isang bagong presidente? Unang-una, kailangan natin munang malaman kung ano ang nangyayari ngayon. Dahil hindi namin alam lahat ng nangyayari. So, I think the best thing is to sit down with the current administration para maliwanagan kung ano ang mga needs ng community natin. At kami rin ng mga nangangampanya ngayon, marami kaming napulot sa ating mga kababayan na pangangailangan. So, along with what they said and along with what we find out, we will study this, magbe-brainstorming ulit kami para malaman natin kung ano talaga ang ating priorities. Kasi alam mo, ang community natin maraming pangangailangan. Pero hindi naman tayo Superman na gagawin natin lahat yon. Kailangan meron kaming isa-set up na mga short term at long term at titingnan namin kung ano ang pinaka-importante na kailangan unahin. And ang gagawin namin, kasi syempre iilan lang kami director, we will really work with those associations, yung mga grupo na existing na ngayon na meron ng ginagawa. Kasi kung meron ng ginagawa, hindi na namin kailangan doblehin pa yun. Kundi nagkakadoble-doble lang, hindi alam ng mga tao natin kung saan pupunta. Pero kung alam namin kung ano ginagawa nila, ang mangyayari sa farmers natin, magiging center of resource center. Ito ang aking problema, Ate Aw. Sige, halika, ito ang makakatulong sa iyo. Yung ganun ba? Kasi sa ganung paraan, we will be able to consolidate our efforts, our talents, our gifts, at magkakatulungan tayong lahat. Hindi yung
kalat-kalat, tapos pare-pareho ang ginagawa lang naman natin, di ba?